Nakipaglaban si Mirai kay Urashiki na tinalo na ang ilan sa mga kasama niya. Tinanong siya ni Urashiki tungkol sa mga video na tinago ng Hokage pero matapang na sinabi ni Mirai na hindi niya sasabihin kahit alam pa niya. Kinuha ni Urashiki ang chakra niya at napansin niyang may potensyal si Mirai pagdating sa Genjutsu. Biglang may tumawag kay Mirai sa earpiece radio niya kaya na-curious si Urashiki at nagkaroon ng ideya. Sa Konoha, maraming shinobi ang nagpapatrol sa mga kalsada. Napansin ni Naruto na parang nai-stress ang mga tao dahil dito. Pero sabi ni Shikamaru, kailangan nilang maging maingat dahil inatake na ni Urashiki ang maraming shinobi at kaya nitong mag-teleport kahit saan. Nag-aalala si Naruto kasi hindi pa rin lubos na nakaka-recover si Sasuke matapos maagawan ng chakra at gusto sana niyang si Urashiki na mismo ang unang umatake sa kanya. Si Urashiki naman, napansin na masyado ng maingay ang mga galaw niya kaya naisip niyang gamitin lahat ng chakra na nakolekta niya. Plano niyang kunin si Kurama para bumawi sa lakas. Ipinabatid ni Shikamaru kay Naruto na nakikipagtulungan na ang ibang mga nayon pero nawawala si Mirai. Gusto sanang magpadala ni Naruto ng clone para hanapin si Urashiki pero pinigilan siya ni Shikamaru at Sasuke. Dumating si Boruto at nagtanong kung bakit siya hindi sinama sa paghahanap kay Urashiki samantalang lahat ng genin ay may misyon. Sabi ni Naruto, delikado kasi may galit si Urashiki sa kanya. Tinukso pa ni Naruto na kahit siya nung edad ni Boruto ay mas may sense daw. Iminungkahi ni Sasuke na magsama silang dalawa ni Boruto bilang team para hindi madaling targetin ni Urashiki si Boruto. Pero nilimitahan ni Naruto ang kilos nila sa loob lang ng Konoha para malapit si Sasuke kung sakaling umatake si Urashiki. Nakakita si Boruto ng mga kaibigan niya at ipinaliwanag ni Denki na tumutulong sila sa pagtest ng bagong radio technology ng Kamine Ramon Company. Sa mission control ni Denki at Haguruma, narinig nila na nakita si Urashiki na papalayo sa nayon. Nagbigay ng utos si Tenten sa pamamagitan ng radio. Habang kumikilos ang mga shinobi para ma-corner si Urashiki, ipinaliwanag ni Sasuke kay Boruto na malamang ninakaw ni Urashiki ang chakra ni Mirai at ginagamit ito para ilore palabas ang mga shinobi gamit ang Genjutsu. Naaga pa ng mga shinobi ng Konoha sina Kurogi at Mirai na magpatayan dahil pareho silang ginagamitan ng ilusyon at nakikita ang isa't isa bilang si Urashiki. Ginamit pala ni Urashiki ang radio ni Mirai para malaman ang kilos ng mga ninja at plano na niyang puntahan si Naruto. Dali-daling tumakbo sina Boruto at Sasuke papunta sa opisina ng Hokage pero biglang huminto si Boruto. Naalala niyang maraming malalakas pang ninja ang bantay ni Naruto kaya naisip niyang baka may ibang pakay si Urashiki. Naisip niyang baka may kinalaman ito sa artifact na nasa balita na may kaparehong simbolo sa nakita nila sa Otsutsuki Ruin noong laban nila sa White Zetsu. Pumunta sila sa research facility at nakita nilang bagsak at walang chakra ang mga shinobi roon. Inactivate ni Urashiki ang artifact, isang turtle-like device na tinatawag na Karasuki. Dumating sina Boruto at Sasuke at sinubukang pigilan si Urashiki na gamitin ito. Pumasok si Urashiki sa liwanag ng device at sinundan siya ni Boruto at Sasuke. Napunta silang tatlo sa kakaibang dimensyon. Nilabanan nila si Urashiki pero tinabig sila nito. Tumama si Boruto sa Karasuki at nahulog sila sa bangin. Ginamit ni Sasuke ang Rinnegan para magpalit ng pwesto nila ni Urashiki at ginamit ang Susanoo para protektahan silang lahat. Bumagsak sila sa isang kagubatan at nagsimulang bumalik papuntang Konoha. Pero laking gulat nila nang makita ang Hokage Rock, apat lang ang mukha na nakaukit doon. Ibig sabihin, napunta sila sa nakaraan. Habang naglalakad si Boruto sa Konoha, napansin niya agad ang mga kakaibang itsura ng village, mas simple, mas tahimik, at walang mga modernong tindahan. Nainis pa siya nang mapansin na wala pang lightning burger noon. Si Sasuke naman, naalala ang sinabi ni Urashiki tungkol sa pagkuha ng chakra ng Fox, kaya mas naging alerto siya. Biglang nagsalita si Karasuki, na halos ikatapo ni Boruto sa gulat. Sabi ni Karasuki, nalihis daw sila sa tamang oras na nilagay ni Urashiki. Nang tanungin ni Sasuke, sinabi ni Karasuki na dahil nahiwalay sila, darating si Urashiki sa nakaraan makalipas pa ang ilang araw. Nagbabala rin ito na huwag silang makialam masyado sa mga tao sa nakaraan kasi baka magbago ang kinabukasan. Nagpalit ng damit sina Sasuke at Boruto para hindi mahalata. Si Boruto, napahinto pa nang makita ang ramen Ichiraku, maliit pa lang ito at mukhang simpleng karinderya. Habang naglalakad sila, nasalubong nila si Sakura. Pipigilan sana ni Sasuke si Boruto na magtanong kung saan si Naruto. Kasi baka magdulot iyon ng gulo sa timeline. Sabi ni Sasuke, dapat lang silang manood mula sa malayo. Pero habang naglalakad, nabangga ni Boruto si Naruto mismo. Napasigaw siya ng dad pero hindi napansin ni Naruto dahil abala ito sa paghabol kay Jiraiya na tumatakbo dahil nahuli na ang amang ng boboso.
Para makawala, inabot ni Jiraiya ang binoculars kay Boruto pero nahuli pa rin silang dalawa at binugbog ni Tsunade. Pinag-sorry sila pareho. Tinanong ni Tsunade sina Sasuke at Boruto kung sino sila at anong ginagawa nila sa Konoha. Sabi ni Sasuke, mga manlalakbay daw silang performer na gumagamit ng simpleng ninjutsu sa mga palabas. Pero dahil may isang genin na tumakas sa village, sinabi ni Tsunade na kailangan silang bantayan. Inutos niya kina Naruto at Jiraiya na magbantay sa dalawa. Nagreklamo si Jiraiya, pero nagbago agad ang isip niya nang gamitin ni Boruto ang sexy technique. Pag-alis ni Tsunade, iniwan lang ni Jiraiya kay Naruto ang bantay, sabay takas. Naiinis si Naruto kasi gusto pa sana niyang mag-train. Habang naglalakad silang tatlo, nakita nila ulit si Sakura. Umatras agad si Sasuke at sinabing masyadong delikado, kaya mula sa malayo na lang siya magbabantay. Napansin ni Sakura si Boruto at sinabing magkamukha sila ni Naruto, parehong makulit. Naiirita pareho si Naruto at Boruto. Napansin din ni Sakura na si Naruto ay nakatingin lang kay Boruto, kaya natakot ito baka pag-alitan ulit ni Tsunade. Dinala ni Naruto si Boruto sa bahay para mas mabantayan. Kumain silang dalawa ng hapunan at napansin ni Boruto na kahit bata pa si Naruto, pareho pa rin ang kilos niya sa pagtanda. Kinagabihan, hindi makatulog si Boruto. Tinanong siya ni Naruto tungkol sa pamilya niya. Nagsimula siyang magkwento, iniwasan lang niyang sabihin na si Naruto mismo ang tatay niya. Kinabukasan, nagreklamo si Boruto dahil ramen na naman ang almusal. Sabi ni Naruto, iba naman daw ang flavor ngayon kaysa kagabi. Napaisip si Boruto, kaya kumuha siya ng mga sangkap sa ref ni Naruto at ginawang maanghang ang ramen. Pinanood sila ni Sasuke mula sa malayo habang nag-aalmusal ang mag-ama. Pagkatapos kumain, ipinasyal ni Naruto si Boruto sa village. Nagtanong si Boruto kung pwede niyang makilala ang mga teammate ni Naruto, umaasang makikita niya ang batang Sasuke. Sabi ni Naruto, imposible yon, sabay iwas banggitin na tumakas si Sasuke noon. Biglang dumating si Konohamaru, excited ipakita ang sexy technique niya kay Naruto. Hindi na-impress si Naruto at ipinakita rin ang version niya, sabay banggit na mas magaling pa si Boruto. Bago pa makapagpakita si Boruto, dumating si Sakura at pinagsabihan si Naruto, kaya napaatras si Konohamaru sa takot. Dumating si Hinata at pinagtanggol si Naruto. Si Boruto naman, halos mabaon sa hiya sa nakikita niyang lambingan ng mga magiging magulang niya. Pero bigla siyang nainteresado nang dumating si Neji. Kasunod si Rock Lee, at nagulat si Boruto kasi kamukhang kamukha ito ng anak niyang si Metal Lee. Sinabi ni Neji na iniutos ni Tsunade na tipunin si Naruto at lahat ng genin. Dahil bantay siya kay Boruto, kailangan nilang sumama pareho. Habang naglalakad, nabangga ni Naruto ang isang shinobi. Habang naglalakad palayo, napagkwentuhan ni Boruto at Naruto ang tungkol sa Thunder Trains. Ang shinobing nabangga pala ay tatay ni Denki at napaisip ito sa ideya ng tren. Tinanong ni Boruto kung bakit wala pa si Tsunade sa Hokage Rock. Ipinaliwanag ni Naruto na kakasimula pa lang niyang maging Hokage kaya hindi pa nalililok ang mukha. Dagdag pa niya, balang araw malalagay din ang mukha niya roon kapag siya na ang Hokage. Napahanga si Boruto sa tindi ng determinasyon ni batang Naruto. Tinawag lahat ng genin sa isang bathhouse. Ipinaliwanag ni Shikamaru na kailangan nilang linisin iyon dahil sa isang kakilala ni Tsunade. Napansin ni Boruto na halos pareho pa rin ang ugali ng batang Ino Shikicho sa future versions nila. Alam ni Naruto na si Jiraiya ang may kagagawan kaya gusto niyang tapusin agad ang paglilinis. Nagulat sina Sakura at Ino nang makita nilang komportableng kinakausap ni Hinata si Boruto. Habang naglilinis, na-curious ang mga lalaki kung ano bang meron sa bathhouse na kaya napasunod si Tsunade. Pero nag-focus si Naruto sa trabaho kaya nagtaka si Shikamaru. Gumawa si Naruto ng mga shadow clone para pabilisin ang linis. Napahanga si Boruto kasi mas marami ng clone si Naruto kaysa sa kanya. Ayaw magpatalo ni Kiba kaya gumamit din siya ng Jutsu kasama si Akamaru, sobrang dami ng bula kaya nabura lahat ng clones ni Naruto at nagkabanggaan pa sila. Sumobra rin si Lee sa effort kaya nagkatalsikan ng tubig si Boruto at Naruto. Nadulas si Choji at natamba silang lahat. Dumating ang isang empleyado para alamin ang ingay at nakilala si Naruto mula sa kaguluhan kahapon kaya nabuko silang lahat. Pagkatapos ng trabaho, nagreklamo ang mga genin dahil puro gulo raw ang dala ni Naruto. Depensa ni Naruto, kasalanan iyon ni Jiraiya. Pinuri ni Shino si Boruto sa galaw niya pero may nakita siyang mga mali, hindi niya alam na siya rin pala ang magiging sensei ni Boruto sa hinaharap. Nang tuksuhin si Naruto na baka mas malampasan siya ni Boruto, tinanong nila kung gusto nitong maging shinobi. Nabanggit nila ang tumakas na genin kaya natahimik sina Naruto at Sakura. Kinagabihan, nagkita ulit sina Boruto at Sasuke.
Wala pa ring balita kay Arashiki. Tinanong ni Sasuke si Boruto tungkol kay Karasuki pero wala ring pagbabago. Napagtanto ni Boruto na si Sasuke pala ang tinutukoy nilang deserter. Tinanong niya kung bakit hindi ito nagsasalita tungkol doon pero sabi ni Sasuke ang mahalaga ay protektahan si Naruto laban kay Arashiki. Kinabukasan, dinala ni Naruto si Boruto sa training grounds para makilala si Jiraiya. Dumating si Sasuke pero pinagalitan siya ni Naruto dahil hindi siya sumipot kahapon. Biglang lumitaw si Arashiki sa harap nila, galit na galit dahil sablay ang lahat ng plano niya. Nainis si Arashiki dahil palagi raw pinapakialaman ni Boruto ang mga plano niya. Agad siyang inatake ni Sasuke pero bago pa mapatakbo ni Boruto si Naruto palayo, tumama ang linya ni Arashiki kay Naruto. Hinailan niya ito pabalik pero nagulat siya, walang chakra sa kawit. Napaisip si Sasuke na baka dahil ito sa Fuinjutsu na nagtatakip sa Nine Tails sa loob ni Naruto. Nagpa siya si Arashiki na atali na lang si Naruto at gamit ang Rinnegan, umiwas na naman siya sa mga atake ni Sasuke, sabay sabi na mahina pa raw ito ngayon. Dumating si Jiraiya sakto para makita si Arashiki na umiiwas sa Rasengan ni Boruto. Nang mahuli na ni Arashiki si Naruto, ginamit niya ang bato para ikulong sina Boruto, Sasuke, at Jiraiya, tapos umalis para alamin kung bakit hindi niya makuha ang chakra ng Nine Tails. Tinanong ni Jiraiya kung sino si Arashiki. Iwas sagot si Sasuke tungkol sa future, kaya sinabi niya na hinahabol ni Arashiki si Nine Tails at nandito sila para pigilan ito. Dinagdag pa ni Sasuke na baka konektado ito sa Akatsuki para mas kapani-paniwala ang kwento. Medyo nakumbinsi si Jiraiya pero gusto pa rin ng detalye kaya tinawag niya ang isang palakang summon para wasakin ang batong kulungan nila. Samantala, kinausap ni Arashiki si Naruto, sinabing kukunin niya ang Nine Tails mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Boruto kay Jiraiya ang kakayahan ni Arashiki at gaya ng hinala ni Sasuke, sinabi ni Jiraiya na baka hindi ito makakuha ng chakra dahil sa seal na nakakulong kay Kurama. Pero binalaan din niya si Boruto kapag pinilit buksan ni Arashiki ang seal. Mamamatay si Naruto at delikado ang lahat. Pinasok ni Arashiki ang katawan ni Naruto sa pamamagitan ng seal at napunta sa loob ng isipan nito. Doon, nakaharap niya si Kurama at sinabing kukunin na niya ang chakra nito pero biglang tinapon siya ng seal at nasunog pa ang kamay niya. Tumagas ang chakra ng Nine Tails at kahit kaunti lang ang nakuha ni Arashiki, napagtanto niyang kailangan niyang pahinain pa ang seal. Naramdaman ni Sasuke ang pagtagas ng chakra. Ginamit ni Arashiki ang nakuha niyang chakra para gamutin ang kamay niya at sinubukang ipagpatuloy ang plano pero naputol ni Naruto ang PC at nakawala. Dumating sina Sasuke, Boruto, at Jiraiya. Sumugod si Sasuke pero na-counter ni Arashiki at tinamaan ni Arashiki ng kawit si Sasuke. Hindi pa rin siya nakakuha ng chakra dahil may sariling Fuinjutsu si Sasuke. Lumapit sina Boruto at Jiraiya kay Naruto. Binalaan ni Jiraiya si Boruto tungkol sa chakra na tumatagas. Biglang nabalutan si Naruto ng Chakra Cloak version 1 at nagwala siya. Sinubukan siyang kausapin ni Boruto at sandaling kumalma si Naruto pero muling inangkin siya ng Nine Tails at umatake ulit. Mabilis na idinikit ni Jiraiya ang silang tag para mapahina ang chakra ni Kurama. Habang nakikipaglaban si Sasuke, biglang nagportal si Arashiki at tumakas para magplano ulit. Habang binabalutan ni Jiraiya ng benda si Boruto, ipinaliwanag niya kung paano minsang kinamuhian at iniiwasan si Naruto ng mga tao sa village. Alam nilang babalik si Arashiki kaya inalok ni Jiraiya na sabay niyang sanayin sina Boruto at Naruto. Nagreklamo si Naruto na sobrang aga ng training nila tapos nalaman pa niyang nagsinungaling si Boruto tungkol sa pagiging ninja. Sagot ni Boruto, nasa secret mission daw siya kaya hindi pwedeng sabihin ang totoong pangalan at pagkakakilanlan niya. Nagdesisyon si Naruto na pagkatiwalaan na lang siya. Plano ni Jiraiya na sanayin sina Naruto at Boruto para mag-synchronize ang chakra nila kasi napansin niyang halos magkapareho ang chakra ng dalawa kaya nga nagsabay din ito sa huling laban nila. Pero hindi pa raw niya alam kung anong klaseng cooperation ng jutsu ang mabubuo nila. Sinubukan nilang mag-sync pero pumalpak. Ipinaliwanag ni Jiraiya na para gumana ito, kailangan magtugma ang chakra nature, power, at flow nila. Dahil pareho na raw ang chakra nature nila, naisip ni Boruto na dapat mag-focus sila sa power at flow, at natuwa si Jiraiya sa obserbasyon niyang yun. Sinubukan nilang ulit pero hindi makapag-concentrate si Boruto dahil naiisip pa rin niya nung inatake siya ni Naruto habang nagwawala ito sa chakra ng Nine Tails. Tinanong sila ni Jiraiya kung ano ang iniisip nila habang sinusubukang mag-sync. Base sa sagot ni Boruto, nahuli siya ni Jiraiya, alam niya pala ang Rasengan kaya nagulat si Naruto. Naisip ni Boruto na kung pareho silang mag-visualize ng Rasengan habang nag-sync, mas magiging aligned ang power at flow ng chakra nila.
Pinabalik sila ni Jiraiya sa basic, pinagawa sila ng classic Rasengan training gamit ang rubber ball. Kailangan daw nilang pasabugin ito gamit ang chakra. Hindi nila napasabog. Pero nagulat si Jiraiya na kahit papaano ay sabay ang galaw ng chakra nila. Umalis muna si Jiraiya para bumili ng kailangan habang pinagmamasdan mula sa malayo si Sasuke na nakabantay sa kanila. Nagpatuloy ang training pero hindi pa rin nila mapasabog ang bola. Naaapektuhan pa rin si Boruto ng takot niya kay Naruto hanggang sa maubusan siya ng chakra. Napansin ni Naruto na parang naiilang si Boruto tuwing lalapit siya, kaya nakonsensya siya. Nagpahinga muna sila. Habang nag-iisip, naglakad-lakad si Boruto at napunta sa Hyuga Estate. Nakita niya sina Hinata at Neji na nag-eensayo. Pag-alis niya, nilapitan siya ni Neji na nakapansin sa kanya habang nakikipag-spar kay Hinata. Tinanong ni Boruto kung bakit parang ang formal at sabay hindi formal ang treto nila sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Neji ng saglit ang pinagdaanan nila noon, tapos napansin niyang may bumabagabag kay Boruto. Ibinahagi ni Boruto ang tungkol sa problema niya kay Naruto. Sinabi ni Neji na huwag niyang kawan si Naruto, ipinaliwanag niya kung paano tinuruan siya ni Naruto noon na pwedeng baguhin ng isang tao ang tadhana niya. Na-inspire si Boruto sa mga sinabi ni Neji. Samantala, inutusan ni Jiraiya si Sasuke na dalhan ng pagkain ng dalawang bata. Kinausap ni Sasuke si Naruto habang kumakain sila at nagpalitan sila ng mga saloobin tungkol sa buhay nila. Nabuhayan ng loob si Naruto sa mga sinabi ni Sasuke. Sa Konoha, nasalubong ni Sakura si Sasuke. Agad itong umalis, pero may nalaglag na papel mula sa damit niya at nahulog sa putik. Pinulot ito ni Sakura at tiningnan. Sa ibang lugar, nagtagpo ulit sina Jiraiya at Sasuke at bigla niyang tinanong si Sasuke kung siya nga ba si Sasuke. Sinabi ni Jiraiya kay Sasuke na kalimutan na lang ang tanong niya tungkol sa pagkakakilanlan nito, biro lang daw yun. Bumalik si Boruto kay Naruto, nagkaayos na sila mula sa dating pagkailang nila at nagpatuloy sa training. Handa si Jiraiya na itigil ang pag-iimbestiga tungkol kina Sasuke at Boruto kung ibibigay ni Sasuke ang impormasyon tungkol kay Urashiki. Pumayag si Sasuke at nagpasalamat kay Jiraiya sa Fuinjutsu nito na nakatulong para mapigilan si Urashiki na sunggaban ang chakra nila. Ipinaliwanag din ni Sasuke na may space-time ninjutsu si Urashiki at kaya niyang maramdaman tuwing ginagamit ito ni Urashiki. Pero baka daw marami pa itong teknik na hindi nila alam. Tinanong ni Sasuke kung kamusta na ang training ni Boruto at Naruto at sagot ni Jiraiya, hindi pa niya alam kung anong kalalabasan dahil pareho pa rin daw misteryoso ang dalawang yun sa kanya. Dinala ni Naruto si Boruto sa Ichiraku Ramen. Habang kumakain, tinanong ni Boruto tungkol kay Sasuke. Ikinwento ni Naruto ang nangyari sa Uchiha Clan at kung paano tinalikuran ni Sasuke ang Konoha para magpalakas gamit ang sakit ng pagiging mag-isa. Kaya siya napunta kay Orochimaru, ikinagulat ito ni Boruto. Sinabi ni Naruto na nagsasanay siya kay Jiraiya para lumakas at maibalik si Sasuke dahil siya lang daw ang taong tunay niyang nakakabonding. Wala siyang karanasan magkaroon ng magulang o kapatid pero pakiramdam niya si Sasuke na ang pinakamalapit na bagay sa pagiging kapatid. Sinabi ni Sasuke kay Jiraiya na kahit napigilan ng jutsu nito si Urashiki na nakawin ang chakra niya, hindi pa rin niya nababawi ang chakra na nawala noong una silang naglaban at napansin ito ni Urashiki. Plano ni Jiraiya na gumawa ng pagkakataon para masil si Urashiki. Samantala, naghahanda si Urashiki para sa susunod niyang galaw. Nahihirapan pa rin sina Boruto at Naruto sa training, kaya naisip ni Naruto gamitin ang leaf concentration practice at mas gumanda ang resulta nila. Dumating si Sakura at tinanong si Boruto tungkol sa papel na nahulog kay Sasuke. Nabasa ito sa putik pero may ilang salitang mababasa pa rin kasama na ang pangalan ni Sarada at ni Sasuke. Nagawang umiwas ni Boruto sa tanong ni Sakura sa pagsasabing baka ibang tao lang din ang may pangalang Sasuke. Gusto ni Sakura na tanungin mismo si Sasuke. Sumama sina Naruto at Boruto sa Team Asuma para mag-barbecue. Biglang lumitaw si Urashiki habang nagte-training sina Naruto at Boruto. Nararamdaman ni Sasuke ang presensya niya. Ginamit ni Urashiki ang chakra ni Sasuke para umatake gamit ang fire release at lightning release. Dumating sina Jiraiya at Sasuke pero tinukso ni Urashiki si Sasuke habang ginagamit ang sariling chakra nito laban sa kanya. Sinubukan ni Jiraiya na umatake ng palihim pero nabasa ito ni Urashiki at tinusok siya ng kanyang rod. Sinabi ni Urashiki na kaya ng mga mata niya makita ang hinaharap. Patuloy sina Boruto at Naruto sa pag-atake kay Urashiki pero walang epekto. Pinapanood sila ni Sakura mula sa malayo. Sinubukan ni Sasuke na bumili ng oras para sa kanila at sinabihan si Boruto na tumakas kasama si Naruto. Tinawag ni Jiraiya ang isang malaking palaka at tumakas sabay kinuha sina Naruto at Boruto.
Hinawakan naman ni Sasuke si Urashiki at tumalon pababa sa bangin papunta sa ilog habang magkahawak pa rin sila. Inasikaso ni Naruto ang sugat ni Jiraiya habang nakatali naman si Boruto sa puno at gustong bumalik para iligtas si Sasuke. Lumabas si Urashiki mula sa ilog, galit na galit sa panggugulo ni Sasuke, kinuha ang espada niya at nagpa siya na hanapin ito. Natagpuan naman ni Sakura ang walang malay na si Sasuke sa tabi ng ilog at agad siyang inilipat. Pinag-usapan ni Jiraiya, Naruto, at Boruto ang sinabi ni Urashiki na kaya niyang makita ang hinaharap. Gusto ni Boruto na bumalik para tulungan si Sasuke, pero sinabi ni Jiraiya na kailangan muna nilang alamin kung paano gumagana ang jutsu ni Urashiki. Napansin ni Boruto ang sugat ni Jiraiya at may naisip siyang ideya na gusto niyang subukan. Natagpuan ni Urashiki ang bakas ni Sakura at Sasuke. Inaalagaan ni Sakura si Sasuke, at nang dumating si Urashiki sa paligid, hindi man niya makita ang dalawa, sinabi niyang palalampasin niya si Sakura kung ibibigay niya si Sasuke. Dumating sina Boruto at Naruto. Sabay silang umatake gamit ang kanay na may explosive tag at kanay na may wire para atali sa puno, pero bigla lang naglaho si Urashiki. Lumitaw siya sa likuran ni Boruto at tinamaan ito, may tumalsik na dugo ni Boruto sa katawan niya. Inatake niya si Jiraiya na nakatago sa likod ng puno, pero gumanti si Jiraiya gamit ang fire release. Lumipad si Urashiki pataas para umiwas. Sumunod na ginamit ni Jiraiya ang palakang langis, pero naglaho lang ulit si Urashiki sa gitna ng mga atake. Napansin ni Jiraiya at Boruto na tuwing naglalaho si Urashiki, mabilis matuyo ang dugong tumalsik sa kanya. Gumawa si Jiraiya ng earth wall para makatakas sila. Habang hinahabol sila ni Urashiki, napag-usapan ni Jiraiya at Boruto kung bakit mas mabilis natuyo ang dugo ni Urashiki kaysa sa kanila. Naisip ni Jiraiya na hindi pala talaga nakikita ni Urashiki ang hinaharap, binabalik lang pala niya ang oras para sa sarili niya. Kaya mas marami siyang sandaling nararanasan, at yun ang dahilan kung bakit mas mabilis natuyo ang dugo niya. Natagpuan sila ni Urashiki gamit ang Byakugan at umatake. Ipinagyabang niya na kaya niyang ulit-ulitin ang parehong sandali at piliin ang pinakamahusay na galaw. Dinala sila ni Jiraiya sa loob ng tiyan ng palaka dahil natuklasan niyang hindi kayang ibalik ni Urashiki ang oras ng mahaba, ilang segundo lang. Gumawa sina Naruto at Boruto ng maraming shadow clone at sabay-sabay na umatake kay Urashiki, kaya napilitan itong paulit-ulit gamitin ang kakayahan niya para umiwas. Habang naglalakad si Urashiki papunta sa kanila, bigla siyang umubo ng dugo. Ipinaalala ni Jiraiya na nasa loob sila ng tiyan ng palaka at sobrang asido ang hangin doon. Dahil paulit-ulit niyang binabalik ang oras, mas matagal siyang nalanghap ng acid vapor kaya napuruhan siya. Pinalabas sila ni Jiraiya mula sa palaka at pinabilis ni Boruto si Naruto gamit ang chakra, kaya nakapagbitaw si Naruto ng Rasengan diretso kay Urashiki. Malapit lang, pinapanood ni Konohamaru, Udon, at Mogi ang laban. Patuloy pa ring inaalagaan ni Sakura si Sasuke. Samantala, gumagalaw na ulit si Urashiki sa lupa. Bumangon si Urashiki mula sa lupa. Nagulat sina Boruto at Naruto. Si Jiraiya naman ay alerto kasi ramdam niyang may tinatago pa si Urashiki. Kinuha ni Urashiki ang kanyang sisidlan ng chakra at ininom ito, pero dahil kulang pa, kinain niya pati sarili niyang Rinnegan. Lumitaw ang bagong gintong Rinnegan sa noo niya, sabay nag-transform, ang mga mata niya ay naging gintong Byakugan. Naramdaman ni Jiraiya ang sobrang lakas ng chakra at kinabahan. Sinabi ni Urashiki na papatayin niya silang lahat. Nagpa siya ang Team Abiso na bumalik sa nayon para magbigay alam. Biglang umatake si Urashiki sa mga bata kaya hinayla sila ni Jiraiya palayo. Tinangkang salubungin ni Boruto at Naruto ng sabayang atake si Urashiki, pero umiwas lang ito at binato silang dalawa sa lupa. Nasalo sila ni Jiraiya at siya na mismo ang tumutok sa laban. Nagising si Sasuke sa pag-aalaga ni Sakura. Gumamit si Jiraiya ng fire release laban kay Urashiki, pero kinain lang ito ni Urashiki na parang merienda. Napaisip si Jiraiya na baka hindi magamit ni Urashiki ang space-time jutsu niya sa ngayon. Sinabi niyang kailangang abalahin muna ni Boruto at Naruto si Urashiki habang nag-iisip siya ng paraan para mapigil ito. Sinubukan niyang atali si Urashiki gamit ang buhok niya, pero napunit lang ni Urashiki at hinampas siya palayo gamit din ang buhok. Pagbaba ni Urashiki sa lupa, sinubukan ni Jiraiya na ipalubog siya sa swamp jutsu, pero nakawala ulit ito. Sa kabilang banda, hirap si Konohamaru na kumbinsihin ang mga tao na nasa panganib si Naruto hanggang sa makialam si Shikamaru. Agad na sumama ang Team Asuma, pati sina Kiba, Akamaru, at Shino para tumulong. Sinubukan ni Sasuke na sabihin kay Sakura na huwag nang ubusin ang chakra niya. Sinabihan naman siya ni Sakura na hindi pa siya gumagaling at may gusto sana siyang itanong, pero nawalan siya ng malay bago niya masabi.
Tinusok ni Urashiki si Naruto ng itim na baras at pinako sa lupa, sabay tumutok ng atake kina Jiraiya at Boruto. Nilate pa niya si Naruto at sinabing gusto niyang lumabas ang chakra ng Nine Tails. Tinangkang tamaan ni Urashiki si Boruto ng todo lakas, pero biglang lumitaw si Sasuke at tinabig ang atake, sabay pinutol ang tali ni Naruto. Tinamaan ni Jiraiya si Urashiki ng Rasengan, pero tinawanan lang ito ni Urashiki. Nagpadala si Sasuke ng fire release na muntik tumama, tapos gumanti si Urashiki ng energy blast habang nagsimula ng umulan. Lumapit si Sasuke at tinangkang sunugin siya gamit ang Amaterasu, pero umiwas si Urashiki. Nilagay ni Sasuke ang Amaterasu sa espada niya, pero sinangga iyon ni Urashiki gamit ang itim na baras. Nahihirapan si Naruto pigilan ang chakra ng Nine Tails. Hinarang ni Jiraiya ang isang atake na dapat tatama kay Naruto, kaya nagwala ito. Natuwa si Urashiki nang lumabas na ang chakra ng QB. Gumawa si Naruto ng mga Rasengan gamit ang chakra cloak at pinaulan kay Urashiki. Nag-aalala si Jiraiya na baka mamatay si Naruto. At ipinaliwanag kay Boruto na oo, malakas nga ang chakra, pero kinakain din nito ang katawan ni Naruto. Tumakbo si Boruto papunta kay Naruto. Akala ni Jiraiya pupunta siya para gumawa ng Rasengan, kaya sinabi niya kay Sasuke na magtipid sila ng lakas para sa tamang pagkakataon. Kahit binabanatan siya ni Naruto, nagawa pa rin ni Boruto na abutin siya, at sabay nilang pinagsama ang kanilang chakra. Nagbunga ang training nila sa cooperation ng jutsu. Nagbanggaan ang jutsu nila laban sa kay Urashiki. Habang naglalaban, sumingit si Jiraiya at tumama ng Rasengan kay Urashiki para mailigaw ang atensyon niya. Doon pumasok si Sasuke at pinaulan ng Kirin na tumama ng malakas at nagbigay ng pagkakataon para tumagos ang pinagsamang jutsu ni Boruto at Naruto at tuluyang natalo si Urashiki. Unti-unting nawala ang chakra ng Nine Tails at parehong bumagsak sina Naruto at Boruto sa pagod. Napailing sina Sasuke at Jiraiya at nag-comment na mahirap talaga kapag tanga-tanga ang estudyante. Umalis sina Team 10, Kiba, at Shino sa ospital matapos may pasok si Sasuke doon at pinag-usapan nila kung ano raw ba talaga ang nakita ni Konohamaru dahil hindi sila umabot sa laban kay Urashiki. Sa bubong ng ospital, nakita ni Jiraiya at Boruto si Sasuke. Nagpasalamat si Jiraiya kay Sasuke dahil tinulungan itong protektahan si Naruto. Plano ni Boruto at Sasuke na bumalik sa sarili nilang panahon kinabukasan. Dumating si Sakura at tinanong si Sasuke tungkol sa gusot na sulat na nakuha niya. Mabilis na sumingit si Jiraiya at nagsinungaling na fans daw sila ng mga libro niya at yung sulat ay memo lang na may impormasyong nakalap nila tungkol sa kanya. Dahil may koneksyon daw siya sa grupo nila, kaya lumabas ang pangalan ni Sasuke sa memo at alam din niya ang pangalan ni Sakura. Napahiya si Sasuke pero napilitan siyang sumang-ayon sa palabas. Umalis si Sakura at dumating naman si Naruto. Sinabi ni Jiraiya na aalis na kinabukasan sina Boruto at Sasuke. Kinabukasan, nagising si Karasuki at lumabas sa shell nito. Handa na raw ulit gumana. Tinago ito ni Boruto nang dumating si Naruto para magpaalam. Binigyan siya ni Naruto ng regalo pero sinabing huwag muna niyang buksan. Nag-uusap sina Jiraiya at Sasuke. Sinabi ni Jiraiya na malamang may mga natutunan sina Naruto at Boruto na hindi dapat nilang malaman. Tinanong niya si Sasuke kung kaya niyang burahin ang alaala nila at inamin ni Sasuke na kaya niya gamit ang Sharingan. Ginamit ni Sasuke ang Sharingan para burahin ang alaala ni Naruto at Jiraiya. Pati na rin ang mga taong nakasalamuhan nila sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ni Hinata at Neji sina Naruto at Jiraiya na nakahandusay sa gubat. Habang bumabalik sina Boruto at Sasuke sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Karasuki na kayanan nitong maglakbay muli sa ibang panahon dahil nakasipsip ito ng kaunting chakra ng Nine Tails noong tumagas iyon, kaya naka-recharge na siya. Kinuha rin ito ang mungkahi ni Boruto na gawin mo kung ano gusto mo bilang literal na utos. Pagbalik nila sa kasalukuyan, nakita sila ni Konohamaru. Sinabi ni Sasuke kay Naruto na natalo na si Urashiki at pinuri si Boruto dahil siya raw ang nakadiskubre ng tunay na target ni Urashiki, kaya nakialam sila sa tamang oras. Sinabi ni Naruto kay Sasuke na dapat magtagal muna siya sa Nayon. Sagot naman ni Sasuke, kahit kailangan pa niyang mag-imbestiga tungkol sa mga guho ni Kaguya, plano na niyang bumisita sa Konoha ng mas madalas. Pag-uwi ni Sasuke, nagpasalamat siya kay Sakura sa lahat. Kinabukasan, habang nasa bahay, tinitigan ni Boruto ang mga litrato nila bilang pamilya kasama si Hinata. Binuksan niya ang regalo ni Naruto at nakita na ito pala ay special edition na ramen mula sa Ichiraku. Lumabas siya para hanapin ang ama na daanan sina Denki at ang tatay nito na nagsabing naglalakad-lakad siya sa Nayon para makakuha ng inspirasyon. Natagpuan ni Boruto si Naruto sa puntod ni Jiraiya. Tinanong ni Naruto kung ano ang tingin niya sa kanya.
Ipinakita ni Boruto ang red along ibinigay sa kanya ni Batang Naruto, espesyal na ramen mula sa Ichiraku. At silang dalawa ay sabay na kumain ng ramen.